manalo si Sen Kiko Sandam. Mukhang tatakbo po si former President Duterte. Mag-file daw ngayong hapon. So, can you just... Kay Sen Kiko, Sen Bam, talaga naman karapat-dapat na ibalik sila sa Senado. Yung mga katulad nila, yung kalidad nila, yung karakter nila, yung integridad nila, yung sipag nila, yung kanilang track record, hindi matatawaran. Alam na po natin, ibalik na po natin sa Senado para mas makabuluhan ang mga pinag-uusapan ngayon sa Senado. Mas makabuluhan yung mga gagawin din ng mga batas para makatulong sa ating mga kababayan. So malaking bagay po ng mga katulad nila ay ibabalik na at kaya po natin ibalik sila. Kasi nandyan pa ho ang lakas ng puwersa ng mga nasa oposisyon, nasa Liberal Party, nasa kakampi, at saka sa mga all other democracy-loving people of our country. Andyan ang mga kandidato natin na karapat-dapat. Ma'am, you have been in the Senate and you have been a subject of, a lot of scrutiny, political attacks, and former President Duterte is reportedly filing. So, how do you feel about that? Totohanan na ba yan? Sigurado na ba yan? Yan na ba talaga ang desisyon niya? Na kakafile lang niya kahapon ng pagka-mayor, ngayon naman sa senatorial naman daw. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya. Nang lilito, nang gugulo, nang loloko. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Bakit pa iba-iba ang desisyon niya? Akala ko ba hindi na siya tatakbo? Matanda na daw siya. May sakit na rin daw siya. Meron pa nga daw yung sinabi niya na press con na may cancer daw siya o baka paawa effect na rin yan. Kadramahan na naman yan. So hindi natin siya maintindihan, ano? So sometimes nagdududa tayo kung maniniwala tayo sa kanya. Panlilin lang yan eh. Panglito sa taong bayan. At hindi dapat pinaglalaroan ng ating political system, ang ating electoral process, yung ganyang pabago-bago ng isip hanggang last minute. And then hindi pa natin alam yung pinakapakay niya, motibo niya sa mga ganyang galaw na naman niya, mga twists, mga surprising political twist na nanglilito lang, ay paano natin siya mapapagkatiwalaan? Ano ba yan? Is that a sign of desperation? Is that really yung dahil nga nakikita niya na he is also under so much scrutiny, not just sa ICC, kundi mismo sa Kongreso natin, yung mga lumalabas na mga revelasyon sa Quadcom Committee na hindi nga niya hinaharap, yung kanyang mga pananagutan, hindi niya hinaharap, tapos nag-aambisyon siya ngayon. Pero alam natin, hintayin na lang natin yung araw na ito kung talagang tutuloy nga niya yan. Pero sa ngayon po, nandito ako para ihayag ang aking suporta para kay Senator Kiko Pangilinan. Siya po ang kandidato ng aming partido, Liberal Party. Paglalaban mo talaga namin siya, mas masisipagan po namin ang pagkampanya sa kanya bilang aming kandidato. Ma'am, from 2022, obviously, the results did not go the opposition's way. Parang, ma'am, how do you approach this 2025 elections coming from that defeat? Ano bang kailangan, kumbaga, ano bang adjustment ng kailangan? We're approaching it with so much hope and so much optimism. Now we know the showing of the Lenny Kiko campaign before in 2022. Nakita natin, naglabasan ng mga tao, very high, grabe yung level ng volunteerism. Talagang nagpusa ang mga tao para suportahan, tumulong sa kandidatura ni VP Lenny as President in 2022. Naniniwala po kami sa LP at sa ML na nandyan pa ang lakas na yan. Kasi nandyan pa ang paninindigan ng karamihan ng tao para sa tama. So we just have to really konting adjustments sa campaign strategy. Kaya nga po yung ML, mamamayang liberal, ng multi-sectoral wing ng LP, isa rin po yung sa layunin namin na para lalo talagang lapit kami sa mga marginalized sectors para maging boses nila ng mga marginalized sectors. That's the approach that LP is also doing. Dahil nga sa sobrang demonization nung nakaraang administrasyon, siniraan ng LP. Hindi daw itong mga tunay na nag-aaral sa taong bayan, mag-elitist na daw, dahil hindi naman totoo. So we are of course
are more prepared now. Mas ano po yung loob namin, mas malakas ang paninindigan ng mga taga-LP ngayon, saka yung mga taga-opposition ngayon. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me po.